Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan. At titignan natin kung ano ang lalabas sa mga oracle card na mabubunutan mga kapatid, at aking ibabahagi ang mga mensaheng ito. Ayan. At kukuha tayo ng 13 baraha kasi kagabi hindi ako nakapag post ng oracle kasi napagod din ako kasi ang dami ko ring 3 client ang nagpa-reading sa akin kahapon. May mga nagpagawa pa ng mga pangontra. Yan, kung sino pong mag-avail ng pangontra ay mag-PM lamang po kayo sa Hashem Sandalphon Tetragrammaton o di kaya Maestro Apo Vlogs and Reels. Yan, doon po kayo mag-message kung kayo po ay magpapagawa ng pangontra. Sa gusto pong ano po mga kapatid, sa gusto pong mag-avail ng healing oil, yung mga ganito. Yan. Yan po ay nakuha po ito sa baon na isa mata, isa bibig. Yan. Itong mga niyog na ito. Ito ay maganda pang haplas sa mga dry na mga balat o di kaya sa mga sugat. Maganda ito mga kapatid. Gamot din ito sa mga sa mga taong nalason. Yan, gamot rin ito sa kulam na pinapalaki ang tiyan. Yan. Ito ay malaki talaga ang maitutulong nitong langis na ito mga kapatid. Pero medyo may pag-usapan na lang natin pag kayo ay nag-PM. Ito mga kapatid, 10 bottles ito. Yan, napakadami niyan mga kapatid. 10 bote. Yan. Yan, pinagawa ko galing pa tong Mindoro ito. Yan. Galing pa itong Mindoro. Yan, sa kakilala ko na gumagawa ng langis. Yan, sa mga gusto mag-avail, mag-PM lamang po. Yan, 10 po ang nito. 10 po yung 10 piraso. Yan. Tested po yan mga kapatid. Ito po yung ginagamit ko pag pinapasuka ko yung mga taong nahawaan ng aswang o di kaya nalason, yan, o di kaya nakulam na pinapalaki ang tiyan. Ito yung ko mga kapatid, ito yung pinalulunas ko sa sa aking mga pasyente. Yan. At bago ko kasi lunasan yan mga kapatid, tinitignan ko muna yan yung mga pasyente ko kung yan ay may sakit na physical. At inaano ko muna yan, parang ginano ko sa pulso kung yan ba ay may sakit sa spiritual o physical ang sakit niya. Pero pag may halong physical ang sakit, hindi po pwedeng papainumin ng langis yan kasi maapektuhan ang internal organs niyan sa loob. Yan. Dapat ang pagsusuri dyan sa mga pasyente natin, lalo na kung critical ang kalagayan, ay maingat tayo mga kapatid. Maingat kasi mahirap. Yan. Sa mga mag-avail, pwede rin yung gawing pangontra. Yan, sa mga magpapagawa ng healing oil. Yan, sa mga magpapagawa ng pangontra na pangkalahatan mga kapatid. Yung ganito. Kasi itong ko ay pang-personal kong gamit ito. Yan. Kontra ito sa sa lason, sa kulam, sa barang, sa palipad hangin, lahat. Kasi mga kapatid, dito mo malalaman kung ikaw ay binibira ng mga kalaban mo sa spiritual. Pag ito ay puno ito ng langis dati mga kapatid. Pag puno ng langis yan, pag yan ay unti-unting nauubos ang langis niyan o natutuyo, yan po mga kapatid, ibig sabihin po niya mga kapatid, yan yung nasa loob niyan ang dumidepensa sa inyo sa mundo ng spiritual. Kasi di natin alam kung ano yung ng ating mga kalaban. Ayan, puno dati ito mga kapatid, dito na lang yung laman kasi nga ina-absorb nun yung mga birada ng kalaban sa inyo. Yan. At kung malakas naman ang uri ng kalaban na bubira sa spiritual, maaring ito ay puputok o mababasag. Ayan. Kasi hindi kaya ng iyong depensa. Marami nang nagpapagawa niyan sa akin mga kapatid. Hindi lang dito sa Pinas, kundi mga taga ibang bansa pa ang nagpapagawa niyan sa akin. Ayan. Alam yan na mga taong nagpagawa sa akin at hindi ko na sila iisa-isahin. Ayan.
sa nagpagawa ng kalmen, sa mga nag-order ng amulet. Yan. Ako po mga kapatid ay hindi po ako scammer. Yan po ay legit po ang aking mga ano na yan sa pagpapalimos ng aking mga gamit. Sa transaction ko ay legit yan mga kapatid. Yan. Kaya mag-ingat po kayo sa ano, sa mga tao sa social media ngayon. Wag po kayong magpadala sa mga matatamis na salita kasi diyan kayo maluloko sa ginagawa ng mga taong iyan. Yan. Bali ngayong araw ay 3 yata ang ipopost ko ngayong video kasi kagahapon pumalya ako ng isa, kaya babawi ako ngayon, tapos pahinga konti, magpo-post ulit ako. Kuha tayo ng 13 Brahma ang oracle mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. Ayan mga kapatid, yung yung napili nating baraha. Yan yung mga yung ilalatag ko lang yung yung kasi na nagkanda lukot-lukot. Ang unang-una dito mga kapatid ay ang kalikasan. Kayo dito mga kapatid ay kung kayo ay naboboring sa bahay, wala kayong ginagawa, subukan yung mag-unwind o pumunta sa lugar na makakalikasan, yung mga mapuno, mapuno yung lugar, sa gubat, maaring sa mga malapit sa kalikasan mga kapatid. Yan, sa bundok, yan. Diyan kayo mag-relax kayo diyan, mag-meditate kayo para yung inyong negative energy sa inyong katawan ay ma-absorb ng ating nature o kalikasan. Yan. So you're blessed ka dito mga kapatid. Ikaw dito mga kapatid ay maraming opportunities na dadating sa iyo, maaring trabaho. Ikaw, kung wala kang trabaho ngayon, baka maaring makakahanap ka ng trabaho, o di kaya ikaw ay mapopromote sa trabaho, o di kaya maraming biyaya na dadating sa iyo na ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. Yan, kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa. Ayan, manalangin lang ng manalangin. Ito, ang good news na ito mga kapatid ay dadating ito ngayong maaring ngayong February, o di kaya ngayong 2025 dadating ang good news nito. Kung nyari may mga papeles kayo, o di kaya kayo makaka-apply ng abroad, papunta kayong ibang bansa, ay maaaprobahan kayo nito. At ito ang good news, maaring meron ditong may mga nganak. Yan, may mga nganak, o di kaya may kasal na magaganap ngayong this year na ito. Yan yung good news na paparating sa inyo. Yan, soulmate. Itong soulmate mo na ito ay makikilala mo ito ngayong taon. Yan, itong soulmate mo na ito, pagtatagpuin kayo ng tadhana o pagtatagpuin kayo ni universe o ang ating Panginoon, na kayo ay magkakakilala sa isang lugar, sa isang gathering, sa isang birthday, sa isang handaan, sa binyagan, o kung ano man. Dito mo makikilala ang soulmate mo. Yan. May nakikita ako ditong
nakasakit ng isang diwende. Yan, maaaring nasira yung bahay nila, o di kaya sila ay natamaan mo, o kaya nagalit sila nung maaring may mga isa sa mga kasamahan nila na na sinaktan, nasaktan ninyo na hindi ninyo nalalaman, kaya binigyan kayo ng sakit nitong diwende na ito. Maaring pinakati ang inyong katawan, pinakati ang inyong ulo, pinamamaga ang inyong mga parte ng inyong katawan, o kaya nilalagyan ng pasa. Ayan, kaya kayo ay nagkakasakit, pero yung sakit ninyo dito ay spiritual. Ayan, meron ako nakikita dito na na hospital. Kung sakaling kayo ay na-hospital dito, kung kayo ay nasa probinsya, kung sa amang liblib na lugar, magpatingin kayo o magpatawas kayo sa isang manggagamot o kilala, dahil hindi po pang doktor ang inyong sakit. Ang inyong sakit po ay pang espiritual na dapat kalasin at lunasan yan ang inyong pasyente na yan na biktima o pininsala ng mga diwende. Ang mga elemento naman po mga kapatid, hindi naman yan masama kung yan ay hindi natin nasagi o nasaktan. Mga mababait naman yan. Depende na lang yan sa uri ng diwende, kung anong klase ang niyan, kulay. May kulay kasi na diwende na pula, may itim, may puti, may green, yan, may asul. Iba-iba kasi ang mga sombrero niyan ng mga diwende na yan, at iba-iba din ang laki. Magkaiba yung diwende at nuno sa punso mga kapatid, dahil ang nuno sa punso ay yan ay parang matandang ermitanyo na nakaupo sa ibabaw ng kanyang tahanan. Nuno sa punso yan mga kapatid. Ang diwende naman po mga kapatid ay maliit lang na dwarf yan, na malalaki ang ilong, yung tenga niya matulis, at saka may mga sombrero yan niya parang kay Santa Claus. Ang nuno sa punso naman ay parang tao yan na maliit, na matanda. Yan yung nuno sa punso. Kung malalaman mo lang kung may mga tao nakakakita naman mga ganyan, alam niya na may mga may third eye. Yan. Ang faith o kapalaran mo dito, kung ano man ang kapalaran na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon, ay pasalamatan mo ito mga kapatid, dahil ikaw ay malakas ang paniniwala at pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kung ano man ang kapalaran na ibinigay sa iyo, dapat mo itong pasalamatan at pasalamatan ng ating Panginoon. Yan. Tapat siya sa iyo. Yan. Itong soulmate mo na ito na makikilala mo ay magiging tapat sa itong taong ito. Yan, magiging tapat. Yan. Orasyon at dasal. May iba naman dito sa mga makakapanood ng aking mga vlog na ito, yan, na gustong o interesado na matutong mag-aral ng mga lihim na karunungan. Ang orasyon at dasal mga kapatid, ang masasabi ko lang sa iyo dito, mag-ingat din kayo sa pagpulot-pulot ng mga dasal na iyan, dahil yan po ay kalimitan ngayon sa YouTube ay naglipana na, pero may mga nakikita ako dyan sa mga YouTube na naglipa ng mga orasyon o dasal na mali-mali yung mga itinuturo ng ibang tao. Kaya minsan di gumagana, yung iba napapahamak, kaya mali yung mga proseso ng kanilang pagbibigay ng mga orasyon. May mga ganyan talagang tao na binabahagi nila ang orasyon, tama naman yung iba, pero may ibang mali. Kaya minsan yung iba, bakit hindi gumagana o dito matalab? Kasi nga mali ang orasyon na kanilang ibinigay sa inyo. Ang gusto lang nila dyan, makahanap ng views, likes, o kung ano man. Yan ang dyan. Kung saan kayo komportable, doon kayo kumuha ng mga orasyon sa isang YouTube, kung ang tao ay nagpapakita talaga ng kanilang mukha. Yan ay mga legit na mga manggagamot. Ewan ko lang sa iba kung yan yung ang katunayan dyan. Kasi ako mga kapatid, pag may time ay magbabahagi din ako ng mga orasyon na mga pangdepensa. Yan, pero wag ninyong gagamitin sa masama. Dahil yan po ay, pag ginamit niyo yan sa masama, ay hindi po kayo ipapagtanggol niyan. Tulad ng mga tagabulag, tulad ng mga tagulilong, kabal, tagaliwas. Yan.
totoo ang mga orasyon. Depende na rin 'yun kung ang taong nagtatanga nun kung mabuti ang puso o di kaya masama. Nasa ano 'yun, sa taong nagtatangan. Kasi may mga tao kasi ang iniisip kasi ng iba, pag nagkakaroon sila ng orasyon, ginagamit nila sa masama. Sinusubok nila ang kanilang sarili. Kung yan ba ay tested, hindi mga kapatid, hindi dapat sinusubok ang kakayahan ng ating Panginoon o mga dasal o salita na yan. Yan ay ipapahaba kayo at ipapahiya niyan. Kahit kailan mga kapatid, hindi ko sinubok ang aking sarili para patunayan niyan ay totoo. Yan. Pero may ibang katanungan din na totoo at legit ang mga orasyon na ginagamit. Meron nga mga kapatid yung mismong nagtanong pa sa akin at naghahanap sa akin pa nagtanong kung saan daw yung bahay ni ganto ganyan, pero alam nila yung mukha ko, yung paningin nila iba. Yon. Totoo ang taga-Bulag, tagalilong o kung ano man. Nagtanong pa sila sa akin kung hinahanap nila ako, pero yung mismong pinagtanungan, ako yung pinagtanungan pero hindi nila ako nakikilala, pero alam nila yung mukha ko kung sino. Yan, kilala ko yung tao na iyan. Kung sino yan. Totoo ang mga orasyon. Nasa tao na rin yan mga kapatid kung gagamitin sa mabuti o gagamitin sa masama. Kasi ang tao din ang mag-aani ng kaparusahan niya sa huli. Kung mabuti ang intensyon mo, mabuti din ang kakahinatnan mo. Pero kung masama, ay masama ang balik din sa inyo. Ito, balisa. May mga tao ditong balisa o hindi nakakatulog, gawa ng may iba ditong physical ang sakit. Maaring stress, maaring sa pinansyal, kaya balisa, hirap makatulog, may mga problema din sa buhay, may mga problema sa relasyon, may mga problema sa kung ano-ano sa pamilya, sa meron din dito akong nakikita na may palipad hangin na nababalisa ang isang tao. Palipad hangin ito, minsan tulala, wala sa sarili, wala sa ito ay balisa, gawa ito ng may mga orasyon na ginagamit din sa inyo ng mga taong masama. Yan. Hindi po basta-basta ang paggamit ng orasyon mga kapatid, kasi ang mga orasyon o dasal ay mga sagrado yan. Sagrado yan kasi yan ang mga ginagamit ng mga sinaunang mga Diyos sa mga Jerusalem, sa mga ibang bansa yan mga kapatid. Yan yung mga orasyon na yan, kasi may mga Kastila, may mga Greek, may mga Hebrew. Yan. Sa mga Jerusalem na iyan, diyan ang mga Latin mga kapatid. Yan ay mga sagradong salita na ginagamit ng ating Panginoon dati. Yung sinasabi ng iba na yung mga Latin na yan ay malademonyo yan. Ganito mga kapatid, paano naging malademonyo ang Latin? Dahil simula nung dati nung nagpalaya si Jesus ng mga espiritu o mga masamang demonyo sa isang tao. At bakit? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Pilipino ba? Pilipino ba na lingwahe o salita? 'Di ba Latin? Kasi ang Latin kasi mga kapatid ay powerful yan mga kapatid. Powerful ang Latin. Yan. Hindi basta-basta. Yung sinasabi ng iba yung mga kulang ang kanilang pananaliksik. Yan. Kasi ang Latin pwede mong i-translate yan sa Tagalog. Kung tutuusin, may translator naman ngayon. Yan. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid, na hindi lahat ng Latin ay kaliwa. Yan. Kayo na ang bahalang sumaliksik diyan. Kung alam ninyong kaliwa at hindi kayo komportable sa orasyon na yan, wag na ninyong ituloy. Kasi marami akong ginamot diyan na nababalisa, natutulala, hindi na makatulog, kung ano-anong iniisip. Marami yan mga kapatid. Binasag ko lahat ang mga kaaralan nila hanggang sa nakabalik sila ng tulog. Kasi kung hindi ka marunong magdasal niyan o hindi ka marunong tumawag niyan ng mga espiritu na yan, ikaw ang gagambalain yan. Sa totoo lang, ikaw ang gagambalain niya, kaya hindi basta-basta. Kung hindi alam ang pamamaraan yan, pagtawag, patungkol. Kasi pag yan tinawag mo na wala kang patungkol dyan, ikaw gagambalain yan. Ba't mo ako tinawag na wala kang pag-uutos sa akin? Ikaw ang gagambalain dyan. Maraming nangyari dyan. Marami akong nagamot na ganyan. Yan. Kaya hindi basta-basta ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Ang pag-aaral ng lihim na karunungan ay isang paraan upang ipahayag sa mga tao na totoo ang mundo ng espiritual. Yung iba nag-aral ng espiritual na para para magyabang, para
pataasan sa kapwa manggagamot para makipagmagalingan, para makipagkompetisyon sa kapwa manggagamot, kakalabanin na pag alam nilang nasasapawan na. Yan, mali yun mga kapatid. Kung totoong nag-aaral ka ng spiritual at isa puso mo at isa buhay yan, talagang mapapasayo ang banal na espiritu at kakasihan ka ng Panginoon pag yan ay ginamit mo sa tama. Yan. Meron iba kasi ginagawa ng kompetisyon, nakikipag-away na dahil sa nakipagmagalingan. Mali mga kapatid. Hindi natutuwa ang ating Panginoon na ang kanilang mga banal na salita ay sinusubok na ang kanilang mga salita. Kasi pag sinusubok mo ang salita o ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay ipapahiya ka niyan mga kapatid. Yan. Huwag ninyong subukin ang Panginoon. Tandaan ninyo, yan ang nakalagay dyan sa huwag ninyong subukin. Yan. Ang sino mang sumusubok sa kakayahan ng ating Panginoon ay mapapahamak. Tignan mo yung iba. Dahil mataas ang tingin sa sarili, napahamak. Yan. Yan kasi dapat ilagay din wag din tayong kumpiyansa sa ating sarili. Wag din tayong magmalaki o magmayabang. Dahil ang tunay na ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Yan ang diyan. Kaya kung kayo ay mag-aral ng ipakita ninyo sa tao na totoo ang mundo ng espiritual, na totoo yung ganyan. Hindi yung iba diyan nagkaroon lang, nakapagpatawag lang ng mga elemento na mayabang na. Tingin na sa sarili, sila na yung makapangyarihan sa lahat, sila na yung kinasihan ng Panginoon. Mali yun. Bakit lahat naman tayo ay pantay-pantay sa mata ng ating Panginoon? Yung iba nga lang, ang taas ng tingin sa sarili, hindi na maarok. Kaya minsan yung iba sa sobrang taas ng pinag-aralan sa mundo ng espiritual, nasisiraan ng ulo, nababaliw. Yan, kung ano-ano na yung pumapasok sa utak. Katotohanan dyan, hindi basta-basta. Ako kahit naandito lang ako sa bahay, nire-respeto ko ang mga banal na salita o mga orasyon dahil hindi basta-basta yan. Dahil pag yan ay ginamit mo sa kung katarantaduhan, sisingilin ka niya bandang huli. Parang pautang mga kapatid. Pag ikaw ay pinautang yan at hindi mo binayaran yan kung ay sisingilin ka yan. Kailangan niya may mga alay ka rin dyan na dapat mong isasagawa. Hindi yung banggit ka lang ng banggit ng orasyon. Yan ang ilagay ninyo sa inyong mga kapatid. Para din naman sa inyo sa pagtatak ng mundo ng espiritual, mahalin ninyo, igalang ninyo ang mga aral na iyan. At ilagay ninyo sa puso at isip. Kasi pag hindi ninyo isin na puso at isin na isip yan, ay hindi kakasiyan kayo ng banal na espiritu. Yan. Ako mga kapatid, bago ako naging manggagamot, iniwasan ko lahat. Barkada, kung ano-ano. Nag-focus ako sa panggagamot, sa pagtatarot. Yan. Pero minsan sumasama din ako, nag-jamming din ako sa mga kaibigan ko kasi balanse ang mo diyan, ang iyong buhay. Hindi naman lamang ang isa, lamang sa panggagamot, lamang sa dapat balanse. Pamilya, yan. Kapatid, asawa, yan. Panggagamot, kaibigan. Dapat balanse, may oras din kayo, hindi yung lamang ang isa kasi pag yan ay kung sa lima na yan, mas lamang ang isa dyan, maaring magkakaroon ng problema sa inyong relasyon. Maaring may magtatampo, maaring may lamat na ang inyong kasi lamang ang inyong Yan. Kaya dapat pantay-pantay. Ikaw lang ang mahal niya. Yan. Itong ikaw lang ang mahal niya. Itong tapat siya sa iyo. Yan, tapat siya sa iyo. Soulmate. Yan. Itong good news. Itong bless. Yan. Itong diwindi. Itong orasyon. Itong balisa. Yan. Itong kalikasan. Itong kapalaran. Physical na karamdaman. Meron din ditong mag-ingat din kayo mga kapatid. May mga nakikita din ako dito, may mga sakit na physical na karamdaman tulad ng wag din ninyong abusuhin o mga kapatid, o wag ninyong abusuhin ang inyong katawan. Kung kayo ay wag tayong magkampante na maging malakas tayo. I-google natin ang ating sarili o ang ating priority sa trabaho dahil maaring pwede kayong magkasakit at magkaroon ng physical na karamdaman. Pag-alagaan po ninyo ang inyong
inyong ang inyong kalusugan mga kapatid, dahil may nakikita ako ditong may high blood, may diabetes, mayroong mga sakit sa physical na nauwi na sa dahil sa kanilang napabayaan na nila ang kanilang physical na katawan, kaya nagkaroon ng physical na karamdaman, ubo, sipon, hika. Kasi yan mga kapatid, hindi na nababalance ang inyong kalusugan dahil sa busy ng inyong trabaho. Pagtuunan din niyo ng pansin, ipahinga din niyo ang inyong sarili, dahil may nakikita ko dito busy na sa trabaho, wala ng time sa kanila. Meron ako dito wala ng time sa pamilya, o kung papasok na lang, uuwi na lang, magpapahinga. Yung time sa pamilya na kasi nga yung trabaho ang pina-priority nila. Kaya dapat i-balance din niyo ang inyong katawan, pagtuunan din niyo inyong pamilya at saka yung inyong trabaho, kasi magkakasakit kayo ng physical na karamdaman dito. Kung kayo ay may high blood at napabayaan niyo yan, may stroke kayo niyan. Yan ang katotohanan diyan. Kung kayo may diabetes at lalala yan, magkakaroon ng komplikasyon sa inyong katawan. Kaya dapat alagaan din ninyo yan para hindi lumala, tulad ng mga arthritis, pag hindi yan naagapan, magkakaroon ng bukol-bukol ang katawan mo niyan. Babala. Ayun, babala na ang babala nito na kayo ay nagkakaroon dito ng physical na karamdaman. Magpa-check up kayo sa doktor at magpareseta kayo ng gamot. Kung walang makita ang doktor sa inyong laboratory, kung ano man, ay ninyo mga kapatid, magpasuri kayo sa mga spiritual healer, albularyo, kung ano man, para mga kapatid, para malunasan o magamot kayo sa mundo ng spiritual o physical man. Yan. Itong paninira na ito, hindi naman talaga itong hindi naman ito na nawawala sa ating mga Pinoy, dahil sakit na talaga ng Pinoy itong paninira na ito. Kaya ang gawin niyo dito, iwasan ninyo yan yung mga naninira sa iyo ng hindi naman totoo. Asarin ninyo mga kapatid, asarin ninyo ng kunyari ma-high blood yang naninira sa inyo, atakihin yan sa puso. Yan ang diyan, huwag kayong magpapa-apekto, lalong-lalo na kung wala kayong ginagawang masama sa kanila. Ang importante, hindi ninyo sila Yan, may mga tao talagang yung mga taong mga naninira niya mga kapatid, yung mga taong nagbabackstab o yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Yan yung mga taong hindi masaya sa buhay nila. Yan yung mga taong hindi pinagpala, kasi ang buhay ng iba pinapakialaman nila. Kaya dinadaan nila sa paninira, pangungutya, pang-iinsulto. Yan ang katotohanan diyan. May mga taong ganon. Yan yung mga utak talangka na sakit ng mga Pinoy ngayon. Kaya hindi umaasenso ang ating bansa o ang Pilipinas dahil sa kanila. Yan. Dahil takot umangat ang isa, sisiraan kung ano-ano. Kasi hindi ka naman sisiraan kung hindi naiinggit yan sa yung mga tao na yan . Yan. Kasi sinisiraan ka nila kasi may narating ka na sa buhay. Kaya ganon, yung mga taong naninira sa iyo, ganon pa rin, hindi pa rin umuusad. Kasi nga, yung mga ginagawa nila, yung dapat yung blessing na yung iba, yun ang pinapakialaman nila, na imbes yung sa kanila dapat. Yan. Tignan mo yung ibang mga hindi umaasenso sa buhay, yan yung mga taong walang ginawa kundi manira. Yan. Black magic o itim na mahika. Yan. Ingat lang din sa mga nakakasalamuhan natin o nakakasagutan nating tao, dahil sa panahon ngayon may iba na mga kapatid. Yung nakakaharap natin, merong mga nag-aaral na meron mga kaalaman yan na mga black magic. Yan. Kasi yung mga nag-aaral ng black magic na yan, pasimple lang yan mga kapatid. Hindi yan sila lumalantad, hindi yan sila nagpapasikat sa social media. Yung mga mangkukulam na yan, hindi yan sila nagpapasikat sa social media. Tahimik lang yan mga kapatid na nagmamasid yung mga yan sa social media, sa kung anong pinapanood nilang mga gagamot. Yan. Kasi mga kapatid, sa sinauna kasi dati mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga sinaunang mga kwento ng kalululuhan, lola, pag alam kasi nila ang tao na mangkukulam, sinusunog ang bahay nun. Sinusunog. Kasi mangkukulam yung matanda, yung mangkukulam yung tao. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid, yung mga nag-aaral nito, yung mga matataas ng antas, mga may edad na, mga matatandang babae, matatandang lalaki, o yung tinatawag na bruha o bruho.
Yan. Yung mga mukha niya mga kapatid ay hindi naman masyadong maganda, normal naman sila sa tao, pero sa mundo ng spiritual mga kapatid, yan ay nakakatakot. Nakakatakot ang mukha niyan kasi kumbaga sa nag-i-evolve rin yan. Parang iiba ang anyo niyan sa mundo ng spiritual. Parang kunyari tao lang sila dito, pero ang kaluluwa niyan ng mga kapatid ng mga mangkukulam o mababarang, itim ang kaluluwa niyan. Kasi isinangla na nila ang kanilang espiritu at kaluluwa sa demonyo. Kaya kung sakaling mamatay man ang kaluluwa na yan, doon itatapon sa impyerno. Kasi mga kapatid, maraming nagtatahak o gustong magaman ng mga kapangyarihan na umalahimala. Nakadepende lang yung kung saan sila tatawag, kung sa demonyo ba o sa Diyos. Yan. Yan, yung iba na yan mga kapatid, kaya nagiging mangkukulam yan, ay hindi rin natin masisi, linya nila yan ay sa akin, panggagamot sa akin, yan yung linya ko. Yan yung yan yung pagtatarot, panggagamot, yan yung linya ko. Hindi na ako umaano na about sa mga black magic na yan, kasi ayaw ko ring sa akin bumalik sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak o mga kapamilya o mga mahal ko sa buhay. Ayaw kong bumalik sa akin yung mga gawain na mga masasama na yan. Yan. Kaya mas pinili ko ang pagtatarot. Yan. At ang sinasabi nilang ang nagano daw ng baraha o nagtatarot ay mangkukulam daw. Dalawa ang uri ng witch mga kapatid. May black witch at white witch. Nakadepende lang yung mga kapatid kung ang kaalaman nila ay gagamitin nila sa masama o gagamitin nila sa mabuti. Yan. Yan yung mga kapatid, yan ang katotohanan diyan. Yan. Ang mga white witch na yan yung mga nanggagamot. Yan yung mga black witch na yan yung mga tinatawag na gumagawa ng mga masasama, mangkukulam, kinukulam yung mga tao. Yun. Dalawa ang uri ng ayan nga mga kapatid, dalawa lang dito sa mundo ang nabubuhay, mabuti o masama. Kahit saan ka mga kapatid, dalawa lang, mabuti o masama. Yan ang dito, ang sa atin, ang nabubuhay dito. Kasi nung simula, nung kinain ni Eva ang mansanas, nagbunga ang kasalanan ng isang tao. Yan, kaya nagsanga-sanga na lahat, pagpatay, pangangalunya, lahat, kung ano-anong mga yan, diyan nagbunga. Kaya naging makasasala tayong mga tao. Yan. Kaya mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.